Samantala, Department of Foreign Affairs umaasang may mabubuo ng Code of Conduct ang mga bansang kasapi ng ASEAN at China kaugnay sa usapin sa South China Sea. Ito'y sa harap na rin ng nalalapit na pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Patrick? Naomi, sa kabila ng tensyon at iba't ibang insidente sa West Philippine Sea ay patuloy pa rin ang diplomatikong paraan sa pagresolba ng mga isyu rito. Kabilang na rito yung isinusulong na pagkakaroon ng South China Sea Code of Conduct. Sa chance interview sa isang symposium dito sa Maynila kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, sinabi niya na lahat ng mga bansa sa ASEAN ay umaasang may sasapinan ito sa susunod na taon kung kailan ang Pilipinas ang host country ng ASEAN Summit. Dagdag ni Manalo, kasama ang China sa may commitment para rito. Iba't ibang isyuhan niya ang patuloy na tinutugunan upang magkaroon ng isang consensus o kasunduan ng lahat ng bansa na may kaugnayan sa pagkakaroon ng South China Sea Code of Conduct. It's contentious in the sense that there are issues that need to get the consensus of all countries. But as the President said, we still have to address important issues such as the scope of the code, also the nature of the code and its relation also to the declaration of the code principles adopted in 2002 on the South China Sea. Well, we're all politically committed to achieving having a code by next year, but we'll see. We'll try our best. Nitong buwan ay nagkaroon ng pag-uusap tungkol sa South China Sea Code of Conduct sa panguna ng Pilipinas kung saan ipinahayag ng DFA ang pagkabahala sa mga insidente sa West Philippine Sea. Kabilang na ang pangharas na China sa ating mga barko at eroplano. Noong 2002 pa isinusulong ang South China Sea Code of Conduct upang marisolba ang iba't ibang claims sa karagatang ito. Habang noong 2016 naman ay kinatigan ng arbitral ruling ang Pilipinas kung saan wala umanong basihan ang 9-dash line claim ng China na sinakop ang 200 nautical mile exclusive economic zone ng bansa. Samantala, Naomi, patuloy na nakamonitor ang DFA sa sitwasyon ng 3 Pinoy sa China na inaresto dahil sa munoy pang-espiya. Ayon kay Manalo, nagpapatuloy ang investigasyon dito. Una ng kinwestiyon ng ilang ahensya ng gobyerno sa Pilipinas ang pagkakaaresto sa ating mga kababayan, kabilang na ang National Security Council, habang may pagdududa rin dito si Defense Secretary Gibo Teodoro. Yan ang pinahuling ulat. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Patrick De Jesus.